Base sa investigasyon ng pulisya, nagugat ang krimen matapos umanong maingaya ng pulis sa bogang ginagamit ng biktima si Anthony. May dati na rin umanong alitan sa lupa ang mga sangkot sa krimen. Pagkasagot ang sila matanda kung hindi daw yung paningin niya, pag yung trigger kung bakit sila doon. Which is mali. Tumakas ang suspect matapos ang pamamaril pero kalaunay sumugpo sa Rosales Police Station sa Pangasinan. Nagaglan niya yung ginawa niya. Hindi mga makapag-over yung ginawa niya din. Hindi na siya naawa. So, sira niya lang makita yung anak niya. Buyo ko ngayon sa custody namin dito sa detention kasi may prepare na namin yung double murder case. Then, of course, automatically yung internal affairs ng PNP direct na na-recover ng SOCO at EOD, inilagay sa malalim na bahagi ng plant box ilang metro ng layo sa gate ng munisipyo ang sumakog na improvised explosive device o IED. Bagamat may mga nakitang pako, ilang bahagi ng baterya ng motorsiklo, isang bote na may hinihingalang residue ng gasolina, ay na-recover lamang ang mga ito sa mismong lugar kung saan sumabog ang IED. Gayunman, iniimbestigahan ng pulisya kung sino ang nasa likod ng pagpapasabog. Nagdagdag ng pwersa ng pulis sa hain. Hinikita ng anti-criminality checkpoint at police visibility sa mga matataong lugar. Pagkakalagay naman, masabi natin na talagang hindi naman para makasakit ng tao dahil nakalagay sa front back na medyo malalim. So, tumabog man siya, wala siyang masisira o ma-injured ng mga daraan. Muling binaha. Dulot ng Northeast Monsoon at ang nagdaang bagyong Vicky ayon sa OCD Region 2, umapaw ang Cagayan na River. Nasa alarm level pa rin ito ngayon, pero bagong bumabang level ng tubig mula 11.6 meters above sea level noong alas 9 ng gabi kahapon. 11.41 meters above sea level na ito kanina alas 9 ng umaga. Base din sa flash forecast ng pag-asa kaninang alas 5 ng madaling araw, inaasahan na magkakaroon na ng slow recession yung Cagayan River natin. Unti-unti nang mababa yung mga antas nito. Kahapon nakaranas na ng mga flooding incidents sa iba't ibang mga barangay. May needs to waste deep. Mula sa 49 na barangay sa Tuligarao City, 38 rito ang binabaha. Ang mga ito, hindi naman daw katabi ng mismong ilog, pero malapit sa sapa na umapaw dahil sa naranasang pag-ulan. Meron kasi mga street dyan na pwedeng patukan na tubig. Nalilig pa tubig kung galing ng tubig kapag ito ay umapaw at tumapasok doon sa mga mag-spread siya doon sa iba't ibang lugar na. Base naman sa data nga ng Information Office ng Tuligarao City, as of 12 noon ay nasa mahigit 500 magpanak o katumbas ka ng mahigit 200 o 2,000 individual kung nasa evacuation center sa lungsod ng Tuligarao. At sa bisa nga ng executive order ay pansamantalang sinuspende ang klase sa lahat ng antas at trabaho maging sa mga government offices sa lungsod ng Tuligarao. Actually, partner, hindi lang naman ang lungsod ng Tuligarao ang nakararanas ng pagbaha. Nandito tayo sa bayan ng Alcala at kumapapaba kasi itong kinatitirikan ng kanilang bahay. Kaya, kumbaga, sinalbang muna nila itong nakagalitan na maaari pa nilang makapinabangan kung sakali nga na tumaas pa itong level ng tubig sa kanilang lugar. Partner. Kumusta ang magandang partner? May pagbabago ba sa volume ng tubig na pinapakawalan nito? Actually, partner, nakamonitor din tayo doon at magandang balita na kasi kung ikukumpara natin yesterday, sa datos kasi ng Magandang, yesterday ay nasa 5 gates ang bukas, 5 gates ang bukas, pero parang early monitoring ang nangyayari. From 5 gates, today naging 4 gates, tapos naging 3 gates, at as of 12 ng kanina, ay 2 gates na pipilit na umalis sa kanilang bahay. Ang ginagawa na lang daw ng local government unit ng Tuligarao City ay nagpapadala ng relief goods. At partner, kung matatandaan natin, sa previous report ko ay nagkaroon nga ng pagsuspende. Yun yung plano ng lokal na pamahalaan sa relief goods distribution. Pero kanina, sinabi sa atin na relief muna raw yun at tuloy-tuloy raw yung kanilang pamamahagi ng relief goods dahil kinakailangan ito ngayon ng mga residente. Maraming salamat, partner, at ingat kayo dyan. Hanging amihan patuloy na magpapaulan sa Hilaga at gitnang Luzon.
mas mahabang gabing mararanasan. May ulat si King Guevara. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Vicky, pero makulimlim at may panakanakang pag-ulan pa rin sa ilang lugar sa hilagat ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, bunsod ito na lumalakas sa hangin-amihan. So yung tinatawag natin na cloud cluster o yung puno-punong ulap na posibleng makabuo ng thunderstorm kaya nagkakaroon tayo ng bagyo o maulan na parte dito sa bansa. Mararanasan naman mamaya ang pinakamahabang gabi ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, nagaganap ito tuwing nasa Simbang gabi, binuksan ng lokal na pamahalaan ang Plaza ng Bayan upang doon na lang manood ng misa sa pamamagitan ng projector screen. Narito ang report. Araw-araw, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga dumadalo sa simbang gabi sa mga Pangasinan. Mahigpit ang pagbantay ng pulisya, kaya naman ang maobserbahan nilang hindi na nagkakasya sa loob at compound ng simbahan ng mga deboto. Minabuti nilang gumamit na ng projector screen at ilagay sa ibang lugar ang mga debotong hindi nakakasya sa simbahan. Dahil sa dami ng mga dumadalo sa simbang gabi ay binuksan na ng LGU at ng PNP ang public plaza. Mahalagang isipin ang kaligtasan ng publiko, lalo na sa banta ng COVID-19. Kailangan mayroong mga physical distancing. Saka kailangan sunod sa protocol. May mga karagdagang silya na ihanda sa chapel ng Barangay Pangasinan.